Kabanata 356 hanggang 360. Tumango si Tang Wulan, nabangga ko ito. Eksi, gusto ko talagang magpasalamat para dito. Lumabas ka at ako ang magpapaliwanag sa iyo. Walang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng ating mga kapatid. Nang marinig ang sinabi niya, nakahinga ng maluwag si Eksi, nagmamadaling tumayo, at sinundan si Tang Wulan sa labas. Ang kurtina sa gitna ay itinaas, inihayag ang kaakit-akit na anyo ni Xu Xiaoyan. Tumingin siya sa pinto na may kakaibang ekspresyon, ano ang sitwasyon ngayon, lahat sila ay misteryoso. Pagsara ng pinto ng dormitoryo, naglakad si Tang Wulan patungo sa isang liblib na lugar sa di kalayuan, sumunod si Eksi. Habang naglalakad siya, sinabi ni Eksi, Captain, pag-usapan na lang natin ito. Sa katunayan, sa ating edad at sa estado ng kamangmangan, Lezengyo ay hindi magandang bagay sa unang tingin. Kung hindi dahil sa kanya, paano ako magkakaroon ng ganoong malaking hindi pagkakaunawaan kay Yuanen? Ano ang mali kay Yuanen? Sa totoo lang, hindi ko ipagkakalat ito. Pero sa tingin ko mas maganda kong babae. Tama ba ako? Well, yeah. May sense ang sinabi mo. Lumiko si Tang Wulan sa isang sulok at pumunta sa kakahuyan sa pagitan ng work-study dormitory at Lingbing Square. Nakangiting lumapit si Eksi kay Tang Wulan, itinaas ang kanyang kamay at tinapik ang kanyang balikat, natatakot talaga ako ngayon. Ipaliwanag mo, anong nangyayari? Napadaan lang ako at nakita ko. Kung hindi ko talaga alam. Tumawa din si Tang Wulan, ngunit, hindi ko alam kung bakit, biglang naramdaman ni Eksi na medyo malungkot si Tang Wulan. Captain, anong ginagawa mo? Di ba sabi mo gusto mong magpaliwanag sa akin? Ipaliwanag ang iyong laki. Hindi. Captain, nagkamali ako. Tumigil bigla ang hiyawan dito. Nang bumalik si Guyu sa dormitoryo, namula si Qiao, niyakap ang kanyang mainit na magandang mukha, at bumalik sa kama at umupo. Sister Guyu, anong nangyayari? Lahat kayo misteryoso at sikreto. Don't tell me, maituturing mo pa ba akong mabuting partner? Sinabi ni Xu Xiaoyan na may kaunting kawalang kasiyahan. Sumulyap si Guyu sa kanya, mas mabuti kung hindi mo alam ang tungkol dito. Nasaan si Eksi? Hayaan ang kapitan na ilabas ito. Sinabi ng kapitan na mayroong isang bagay na ipaliwanag sa kanya, upang hindi lumikha ng isang puwang o kung ano. Ano ito? Si Xu Xiaoyan ay parang isang mausisa na sanggol sa oras na ito. Inabot ni Guyu ang kanyang tainga at may sinabi sa mahinang boses. Nanlaki ang mga mata ni Xu Xiaoyan habang nakikinig, hindi. Walang kabuluhan ang sinabi ni Eksi nang hindi humihingi ng kumpirmasyon, hindi ba siya miserable ngayon? May madilim na liwanag sa mga mata ni Guyu, hindi ito kakilakilabot, ito ay kakilakilabot. Makalipas ang kalahating oras, bumukas ang pinto. Binuhat ni Tang Wulan si Eksi at naglakad papunta sa bintana, ibinato siya, pagkatapos ay malamig na bumantong hininga, bumalik sa kanyang kama at umupo. Sa kabilang panig ng kurtina, may kapayapaan. Ang mga sulok ng bibig ni Eksi ay kumaibot, at walang mga galos sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga kamay at paa ay halatang nanginginig. Eksi, dapat mo rin bang ipaliwanag sa akin? Ang mahinahong boses ni Guyu ay tumunog mula sa kabilang panig. Isang gabi. Wala. Binugbog lang. Madaling araw. Lumapit si Guyu kina Tang Wulan at Xu Xiaoyan, nakatatapos lang mag-cultivate ng Purple Magic Pupil, at sinabi kay Tang Wulan, tinanong ko si Xiaoyan tungkol dito sa punong tanggapan ng Spirit Tower. Ang mga estudyante ng Shrek Academy natin ay nakakakuha ng mga kaluluwa. Hindi lang mabibili mo ito, ngunit maaari ka ring makakuha ng mas mataas na kalidad na pag-iral sa pamamagitan ng iba pang mga pamamaraan. Sa kaso ng napakaliit na salita, ito ay 1,000 taong gulang na singsing. Mataas, at may isang tiyak na antas ng pagiging random. Mahirap makuha ang isa na pinakagusto mo ngayon. Anong paraan? Tanong ni Tang Wulan. Tiningnan sila ni Xu Xiaoyan sa tabi nila. Parang walang nangyari sa kanila kagabi, at walang nagbanggit sa nangyari kahapon. Sinabi ni Guyu, Chong ang tore. May panuntunan para sa Spirit Passing Pagoda. Kung gusto mong makuha ang mga espiritu ng higit sa 1,000 taon, maaari mong gawin ang paraan ng pagmamadali sa tore. Ang punong tanggapan ng Spirit Passing Pagoda ay may Spirit Tower na may kabuuang 108 palapag. Ang bawat palapag ay may iba't ibang formation guard. Kung nagmamadali ka sa layer na ito, maaari kang pumili ng mga kaluluwa mula sa layer na ito para makabili, at makakakuha ka ng 50% discount. Mayroong 2 uri ng tao na maaaring sumugod sa tore, ang isa ay ang Person of the Spirit Tower. Tulad ko. Ang isa naman ay ang henyo na may mga espesyal na talento, pagkatapos maaprubahan ang identity ng Spirit Tower, maaari na rin silang sumugod sa tore. Itong identity review ay matutulungan ko si Xiaoyan, ngunit hindi ako makakaasa sa tore na mag-isa. Dahil sa iba't ibang espiritu ng iba't ibang Spirit Masters at sa mga problema ng Oiliary Spirit Masters. Sa makatuwid, ang Spirit Tower Rosheng ay isinasagawa sa isang team, at ang maximum na bilang ng mga miyembro ng team ay 7. Siyempre, ang kahirapan ay para din sa 7 tao.
Ang unang 18 palapag ay ang 1,000-year spirits. Kung mas mataas ang charge, mas mataas ang level ng spirits, mas mataas ang level ng spirits at mas mataas ang kalidad ng ika-28 palapag. Ang mga ito ay nakolekta mula sa Spirit Pagoda sa loob ng mga taon. Ang kwalifikasyon para makapasok sa Soul Tower ay bukas lamang para sa mga Soul Master na wala pang 30 taong gulang. Ibig sabihin, pagkatapos ng 30 taong gulang, kahit na ito ang aking uri ng espiritual na tore, hindi ako makakapasok sa tore para makakuha ng mga kaluluwa. Puro lang ang magagamit mo. Sinasabi na ang aming Shrek Academy ay mayroon ding mga espiritong mana, ngunit ito ay bukas lamang sa pinakamabuting daanan sa loob ng patio ngayon, sa makatuwid, ito ay bukas sa loob ng mga tao. Ang pagpasok ni Xiaoyan sa tower ay isang karanasan para sa atin. Makakatulong din ito kay Xiaoyan na magkaroon ng mas mabuting kaluluwa. Sinabi ni Tang Wulan ng walang pag-aalinlangan, ito ay walang problema. Siyempre handa akong tumulong. Bakit walang ganoong kagandang bagay noon, ilang malabong boses ang nagmula sa gilid. Ang hitsura ng isang bagbog na ilong at isang namamagang mukha ay kailangang maingat na matukoy upang makita kung sino ito. Iniwan pa rin siya ni Tang Wulan ng 3 punto ng pagmamahal, na tinatamaan ang mga tao ng hindi tinatamaan ang mukha, ngunit si Guyu, na galit, ay walang ganoong iniisip. Sumulyap si Guyubei sa kanya, at sinabing, hindi ko alam hanggang sa dumating ako rito. Magagawa lamang ito ng punong tanggapan ng Spirit Tower. Iisa lang ang Soul Tower sa buong kontinente. Kahit na ang mga insider ng Spirit Tower, kailangan mong dumaan sa isang mahigpit na pagsusuri para maging kwalipikado para sa tore. Tumingin si Tang Wulan kay Xu Xiaoyan, pagkatapos ay napagpasyahan na. Anong araw? Sinabi ni Gu Yu, ang pagsusuri sa kwalifikasyon ay tatagal pa ng ilang araw. Tara na sa susunod na araw na walang pasok. Dapat maghanda din ang lahat. At saka, mas mabuting magtipon tayo hanggang sa limitasyon ng 7 tao para mas makalayo tayo kapag nasira natin ang tore. Wulan, ipaubaya ko ito sa iyo. Tingnan mo kung saan mas magandang humanap ng 3 tao na makakasama natin. Sinabi ni Tang Wulan, hayaan mo akong pag-isipan ito. Mayroon ka bang iba pang mga kinakailangan? Sinabi ni Gu Yu, ang isa pang kinakailangan ay ang mga tao sa parehong koponan ay dapat na hindi hihigit sa 3 taong gulang. Sumimangot si Tang Wulan. Ang una niyang naisip ay si Teacher Wu. Hindi niya alam kung 30 taong gulang na si Teacher Wu. Ngunit kung siya ang mamumuno sa koponan, hindi magiging problema ang pagmamadali sa unang 18 palapag, ngunit ngayon ay tila ang mga taong dumaan sa organisasyon ng Spirit Tower ay matagal nang naisip ang problemang ito. Kung gayon maaari lamang tayong pumili sa pagitan ng ating klase o sa pangalawang klase. Hindi masama ang gabi ng Yuan Enwi. Lumapit si Xi na namamaga ang mukha. Sumulyap si Tang Wulan sa kanya. Siyempre, maganda si Yuan Anhoye, ngunit ang tensyon sa pagitan ng mga tao at nila ngayon, makakatulong ba ito? Bagamat si Yuan Anhoye ay pangatlong ring, ang kanyang personal na lakas ay malamang na mas mataas kaysa kay Wu Siduo sa ika-4 na ring. Ang kanyang dalawang mahusay na martial arts ay napakalakas. Dapat ay hindi masyadong malayo sa 4th ring road. Hayaan mo muna akong mag-isip. Sa klase natin, lahat sina Wu Saidua, Luo Guixing, Xu Yucheng, at Yang Yansaya ay maaaring maging kandidato. Sa ikalawang baitang, alam natin sa kasalukuyan na ang tanging malakas ay sina Yuan Enyahui at Le Zhengguo. Kaya lang, may problema sa relasyon ng dalawa. Tiyak na pupunta ang 4 na tao sa iyong panig, dahil bihira ang ganitong uri ng pagkakataon at ito ay isang magandang karanasan sa sarili. May 3 pwesto pa at 6 na kandidato. Maghintay, biglang lumiwanag ang mga mata ni Tang Wulan at nakaisip ng napakagandang pagpipilian. Bumulong si Xu Xiaoyan, Captain, sa totoo lang, ayaw kong humingi ng tulong sa isang tao sa klase natin. Bumulong si Xu Xiaoyan, Captain, sa totoo lang, ayaw kong humingi ng tulong sa isang tao sa klase natin. Tumingin sa kanya si Tang Wulan na nagtataka, bakit? Sinabi ni Xu Xiaoyan, lahat ng tao sa aming klase ay talagang kakumpetensya, at aalisin namin ng 10% sa kanila sa unang taon. Ayokong malantad ang mga kaluluwang nakuha ko ng ganoon kaga. Ang oras para pumunta sa tore ay maaaring itakda ng mag-isa, at ayaw ko sa akin. Ang Star Wheel Eye Stick ay nagpapalam sa kanila ng masyadong maaga. Hindi ito masyadong maganda para sa aking huling pagsusulit. Ang kanyang kakulangan ng personal na lakas ay ginagawa siyang napakaingat kapag isinasaalang-alang ang mga isyong ito at sinisikap na mapanatili ang kanyang kalamangan hanggat maaari. Bahagyang tumanggo si Tang Wulan at sinabing, ito ay makatuwiran. Kung gayon, mas kaunti ang mga pagpipilian natin. Sina Yuan Enyahui at Le Zhengguo ay dalawang alternatibo, isang tao ang nasa likod. Gayunpaman, nag-isip ako ng isang pagpipilian. Siguro maaari. Kung gusto niya, ito ay magiging lubhang kapaki-pakinabang sa atin sa kabuuan. Sino ito? Takang tanong ni Xu Xiaoyan. Sinabi ni Tang Wulan ang isang pangalan sa mahinang boses. Biglang nagliwanag ang mga mata ni Xu Xiaoyan, at tumanggo sina Guyu at Xi bilang pagsang-ayon. Sinabi ni Tang Wulan, tingnan ko kung makumbinsi ko sina Yuan Enyahui at Le Zhengguo. Okay. Bang. WHO.
Dumating ang boses ni Lezengayo. Ako, sabi ni Tang Wulan sa labas ng pinto. Bumukas ang pinto, at inaantok na inilabas ni Lezengayo ang kanyang ulo. Pumunta ka para abalahin ako ng napakaaga, bakit? Sinabi ni Tang Wulan, mayroon akong pag-uusapan sa iyo. Pumasok ka. Hinayaan ni Lezengayo na buksan ang pinto, ang kanyang saloobin ngayon ay mas mabuti kaysa kahapon. Sinabi ni Tang Wulan, ginamit mo ba ang aking piraso ng jade at pilak para tasahin ito? Inilibot ni Lezengayo ang kanyang mga mata at sinabing, natatakot ka na maging sakam ako sa iyong mga gamit. Ngumiti si Tang Wulan at nagsabi, aba, ikaw ay isang inapo ng pamilya ng banal na anghel, paano ka makakatingin sa isang katulad ko? Biglang ngumiti si Lezengayo, I really liked it. Wulan. Look, are we good brothers? Habang nagsasalita, itinaas niya ang kanyang kamay para hawakan ang balikat ni Tang Wulan. Iniwasan ni Tang Wulan ang kanyang palad sa sandaling lumipad siya sa paligid. Kahapon ay sadyang ipinakita niya ang 5th level blacksmith badge at ginawang mali si Exe. Muntik na niyang bigyan ng sarili niya ng ganoong pangalan kaya layuan mo na siya, kung hindi ay sarili niya. Nasisira ang reputasyon. Kung mayroon kang sasabihin, huwag igalaw ang iyong mga kamay. Sabi ni Tang Wulan sa galit na boses. Sinabi ni Lezengayo, tama. Sinubukan namin ang iyong jade at pilak kahapon, at ang kalidad ay napakataas, kasing taas ng 71%. Iyan ba talaga ang iyong tagumpay sa pagpapanday? Tumango si Tang Wulan, syempre. Sinabi ni Lezengayo, kung gayon, maaari ka bang magpanday ng jade at pilak na may parehong kalidad? Sinabi ni Tang Wulan, hindi ko alam ito. Ang antas ng pagkatunaw ng forging ay nauugnay sa sarili nitong estado at materyal. Ang iba't ibang mga detalye ay maaaring makaapekto sa antas ng pagsasanib. Hindi mo alam kung gaano kahirap ang paggawa ng mga espiritual na halwang metal. Nakangiting sabi ni Lezengayo, syempre, mabuti iyan. Mag-o-order ako ng malaking batch ng jade at silver sa iyo, ngunit lahat sila ay higit sa 70% ng grado. Nasa iyo ang presyo. Maaari mo itong baguhin. Paano? Ang presyo ay nakasalalay sa akin. Napatingin sa kanya si Tang Wulan nang may pagtataka. Syempre, sinabi ni Tang Wulan, kailangan kong pag-isipan ito. Gayunpaman, kahit na ipinangako ko sa iyo, walang garantiya na ito ay magiging matagumpay. Mahigit sa 70% ang pagsasama ay napakahirap. Wala akong ganoong kalaking pera para makabili ng mga hilaw na materyales. Ibibigay ko ang mga hilaw na materyales. Sinabi ni Lezengayo nang walang pag-aalinlangan, na may malakas na kayamanan. Ang kayamanan ng langit at lupa na hiniling mo noon. Kahapon ang piraso ng jade at pilak ay pag-aari ko. Nahanap ko ito para sa iyo. Pagkatapos ay nag-aalok ako sa iyo ng 1,000 kilo ng dekalidad na immersion silver at 1,000 kilo ng magic silver. Maaari mong pahirapan ito. Ngunit ikaw kailangan mong pumirma ng isang kontrata sa akin, at ibenta sa akin ang jade at pilak na iisipin mo na may 70% na presyo na higit pa sa pag-uusapan natin. Sinabi ni Tang Wulan, medyo komplikado ito, bumalik tayo at magplano ng dahan-dahan. Pinalitan ko ang piraso ng jade silver sa iyo noon. Bagamat mataas ang halaga ng jade silver, ang piraso ng jade silver kahapon ay 1,000 forged level. Ang pagpino ay ang tunay na mataas na presyo pagdating sa espiritual na pagpapanday. Kung ikukumpara sa star meteorite na bakal, ang halaga ay hindi gaanong naiiba. Tiyak na kumita si Tang Wulan dahil sa kakayahang makipagpalitan ng 1,200 taong gulang na espiritual na bagay. Okay, ihahatid sina Shen Yin at Demon Silver sa loob ng 3 araw. Walang pag-aalinlangan na sabi ni Lezengayo, may kumislap na sa kanyang mga mata. Ang hindi alam ni Tang Wulan ay pagkatapos niyang umalis kahapon, kinuha ni Lezengayo ang piraso ng jade silver na ito para hanapin ang kanyang kasambahay. Pagkatapos ng pagsubok at pagtuklas ng 71% fusion, ang kasambahay ay nagulat. Kahit na gumawa ng shot ang Family Saint Craftsman, ito ay walang iba kundi iyon. Ang natutunaw na forging ay maaaring umabot sa antas na ito ay ang antas ng kisame. Higit sa lahat, hindi madaling gumawa ng hakbang ang Family Saint Craftsman para sa kanilang mga juniors. Ang mga kinakailangan ng pamilya ng banal na anghel ay napakahigpit. Bago maabot ang isang tiyak na antas, limitado ang suportang ibinibigay ng pamilya. Ang sinumang anak ng pamilya ay kailangang pagbutihin ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang sariling pagsisikap. Sa makatuwid, nagsimulang matutunan ni Lezengayo kung paano gamitin ng husto ang iba't ibang mapagkukunan mula sa murang edad. Ang dahilan kung bakit interesado si Lezengayo kay Jade Silver ay dahil bagay na bagay si Jade Silver sa kanyang martial soul. Ang Holy Angel Martial Spirit mismo ay katumbas ng isang Super Martial Soul na may balanse ng mga elemental na katangian at pisikal na katangian. Ang pagpapabuti ng Jade at pilak ay pareho. Kahit na ito ay hindi isang nangungunang materyal, ito ay tiyak na angkop bilang pangunahing materyal ng dalawang karakter na armor ng labanan. Ang saligan ay upang pinuhin ito sa antas ng espiritual na pagpapanday.
Ang antas ng pagsasanib ng mga natunaw na halwang metal ay mahalaga dahil ang antas ng pagsasanib ay higit sa 60%, at sa bawat 5% na pagtaas, maaari itong muling pagsamahin anumang oras sa hinaharap. Sa madaling salita, maaari kang magdagdag ng isa pang metal dito. Tulad ng alam nating lahat, ang mas maraming uri ng mga metal na ginagamit sa spirit alloy, mas malakas ang kapangyarihan, hangga't tama ang formula, dapat itong magkaroon ng gain effect. Ano ang ibig sabihin ng 71% na halwang metal? Nangangahulugan ito na mayroong 6 na pagkakataon upang pagsamahin ang iba pang mga metal. Walang makatitiyak na muling magtatagumpay ang pagpapanday. 71% pagsasanib ay nagbibigay ng mas maraming pagkakataon, at posibleng magsama ng mas maraming uri ng mga metal. Dito nakasalalay ang halaga nito. Isang piraso ng ordinaryong jade at pilak na may antas ng pagsasanib na 60%, kahit na ang balahibo ng uri ng espiritual na bagay na gusto ni Tang Wulan. Ngunit ang 71% na antas ng pagsasanib ng jade at pilak ay talagang isang napakahalagang kayamanan. Ito ay totoo kahit na ito ay Thousand Forge lamang. Ang Tang Wulan ay mayroong Tang Wulan's Abacus, at ang Le Zhenghao ay mayroon ding Le Zhenghayos. Zhenghao, may isa pa akong gustong hingin sa iyo. Kung papayag ka, bibigyan kita ng isa pang piraso ng star at meteorite na bakal. Para sa malalaking customer, maramo tulad ni Tang Wulan, hinding-hindi siya magiging masyadong kuripot. Anong problema? Tanong ni Le Zhenghao. Sinabi ni Tang Wulan, alam mo ba na mayroong isang spirit tower sa punong tanggapan ng Spirit Spreading Pagoda? Siyempre alam mo, gusto mong pumunta sa tore. Hindi ba ikaw ang spirit ring na nasa harapan mo sa loob ng 1,000 taon? Walang alinlangan na sinabi ni Le Zhenghao, kahit na ang antas ng paglilinang ay umabot sa pangatlong singsing, natural itong bubuti, at hindi na kailangang magdagdag ng higit pang mga espirito. Sinabi ni Tang Wulan, hindi ako, kaibigan ko ito. Isa rin itong work student, si Xu Xiaoyan. Nasa 3 ring din siya at nangangailangan ng bagong kaluluwa. Plano naming samahan siya sa tore. Napakalakas mo, kaya mo ba kaming sundan? Sabay-sabay. Masayang sinabi ni Le Zhenghao, walang problema. Nagkataon lang na nakakagalaw at nakakagalaw ang mga buto at kalamnan. Humalaklak si Tang Wulan, kumuha ng isa, hinagis lang ito, at ibinato ang isa pang piraso ng star meteorite kay Le Zhenghao, ibinigay ko na sa iyo ang lahat, mangyaring tulungan mo akong mahanap ang espiritual na bagay na gusto ko. Tungkol naman sa Jade Silver Matter, susubukan ko ito kamakailan, at hihintayin ko na lang na gawin ko ang parehong kalidad bago natin pag-usapan ang presyo. Napakalakas pa rin ang lakas ni Le Zhenghao, kahit na hindi ito kasing husay ng Yuanan Yahui, hindi ito masyadong magkakalayo. Ang Sacred Angel Martial Soul mismo ay may iba't ibang katangian tulad ng pag-atake, suporta, at kontrol, at bawat isa sa kanila ay napakalakas. Ang mga salita ng nahulog na anghel ay hindi mas mahina kaysa sa espiritu ng banal na anghel sa pag-atake at pagkontrol, ngunit para sa karamihan ng mga Panginoon ng espiritu, walang pantulong na epekto. Pagkatapos umalis sa dormitoryo ni Le Zhenghao, sumulyap si Tang Wulan sa dormitoryo ni Yuanan Yahui, nag-alinlangan, ngunit hindi pa rin siya pumunta. Kung tungkol sa taong iyon, abangan natin. Matindi at abala ang buhay pag-aaral. Tuwing umaga, makikita ng lahat ang bawat isa at magkakasamang matutunan ang lahat ng aspeto ng kaalaman sa silid-aralan. Ang itinuturo ng Shrek Academy ay higit pa sa pakikipaglaban. Ang mga propesor ng kaalaman ay napakakomplikado, at kadalasan ay walang mga pagtatasa. Sariling negosyo ng mga estudyante na tanggapin at matutunan kung magkano. Ito ay isang tipikal na master na nangunguna sa pinto, at ang pagsasanay ay nasa individual. Walang mga mediocre talents na pwedeng tanggapin dito. Para sa mga henyo, dapat mayroong henyo na paraan ng pagtuturo. Sa hapon, magiging abala ang lahat, at may ilan na pinagsasama-sama ang kanilang natutunan, may nagsasanay sa sarili, may nagsisikap, at may natututo at nagsasanay bilang pangalawang propesyon, lahat sila ay iba-iba. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang direksyon, at hindi katutulungan ng guro na maunawaan ang mga ito. Kung mayroon kang anumang mga katanungan, maaari kang magtanong sa kaukulang guro, ngunit bago ka magtanong, dapat mong kalkulahin kung ang iyong mga kontribusyon na puntos ay sapat o sapat upang magtanong ng ilang mga katanungan. Hindi nagtagal, ganap na natanto ng mga freshman ang malaking papel ng mga puntos ng kontribusyon. Sa Shrek Academy, kung mayroon kang sapat na kontribusyon na puntos, maaari mong makuha ang pinakamahusay na mapagkukunan para sa pag-aaral. Kung ang mga puntos ng kontribusyon ay hindi sapat, pagkatapos ay paumanhin, unang kumita ng mga puntos ng kontribusyon o pagsasanay sa iyong sariling kakayahan. Halimbawa, ang isang plant-based na Soul Master tulad ni Tang Wulan ay maaaring gumamit ng mga kontribusyon na puntos upang makipagpalitan ng isang lugar ng pagsasanay na partikular na angkop para sa kanya. Ang espasyong ito ay itinayo ng Shrek Academy at tinawag na Sanluo Vientiane, na naglalaman ng maraming halaman, na lahat ay ito ay naging isang pinong pag-iral ng higit sa 10,000 taon at puno ng aura ng buhay. Ang paglilinang sa naturang lugar ay tiyak na isang multiplier para sa isang plant-based Soul Master. Gayunpaman, ang halaga ay mataas din. Ang isang oras ng paglilinang ay nangangailangan ng 500 puntos ng kontribusyon.
Kahit papaano ay si Tang Wulan ay nasa estado pa rin ng kahihiyan sa kanyang bulsa ngayon, at may namamahala sa kanyang pagkain, ngunit siya ngayon ay nakatutok sa panday, at wala siyang oras upang makakuha ng higit pang mga kontribusyon na puntos. May natitira pang kontribusyon na puntos na ibinigay sa kanya ni Yuanan sa simula, at sinubukan niyang magsanay ng isang oras sa Sanluo Vientiane. Ang epekto ay halata, ito man ay ang pagpapabuti ng kapangyarihan ng kaluluwa o ang pag-unawa sa sariling blue-silver grass, sa lugar na iyon, ito ay 2 beses na mas masaya kaysa sa labas ng mundo. Ang papel na ginagampanan ng mga puntos ng kontribusyon ay maaaring isipin. Si Tang Wulan ay gumawa ng isang simpleng pagkalkula. Kung maaari siyang magpatuloy sa paglilinang sa mundo, hindi hihigit sa 3 taon, tiyak na makakalusot siya sa ika-40 na antas. Ito ay medyo konserbatibong pagtatansya pa rin. Bilang karagdagan, ang akademya ay may halos lahat, at ang lugar upang makipagpalitan ng mga espiritual na bagay ay mas sagana kaysa sa anumang auction sa labas. Ngunit, pasensya na, ang federal currency ay walang silbi dito, ang mga puntos ng kontribusyon lamang ang kinikilala. Halos hindi sapat ang mga kontribusyon ng bawat mag-aaral, kaya walang gagamit ng mga puntos ng kontribusyon upang ipagpalit sa federal na pera. Sa abalang proseso ng pag-aaral na ito, lahat ay gumawa ng maraming pagsisikap, at walang gustong maging unang grupo na maalis. Ang ganitong libreng ngunit tense na kapaligiran sa pag-aaral ang pinakamahusay na makapaglalabas ng potensyal ng isang tao. Si Tang Wulan ay abala, si Guyu ay abala, sina Xu Xiaoyan at XEXE ay abala rin. Nakilala nilang lahat ang kanilang mga problema at gaps at nagtrabaho ng gusto araw-araw. Si Xu Xiaoyan ang pinakahalata. Noong nasa Donghai College siya, kadalasan ay medyo tamad siya, ngunit pagkarating niya rito, mas matagal siyang nag-practice araw-araw kaysa sa Tang Wulan. Yuan, nandyan ka ba? Sa wakas ay dumating si Tang Wulan sa pintuan ng dormitoryo ni Yuan Yahui pagkatapos ng 2 araw na walang pasok. Pagkatapos ng paulit-ulit na kalkulasyon, naramdaman pa rin niya na si Yuan Yahui ay isa sa mga pinakamahusay na kandidato. Bumukas ang pinto, nakatayo si Yuan Yahui sa pintuan, nakatingin kay Tang Wulan na may malamig na ekspresyon, halatang walang balak na papasukin siya. Anong ginagawa mo? Halika at mag-ambag ng isang bagay. Ahem. Wala akong sapat na kontribusyon sa ngayon. Walang magawang sabi ni Tang Wulan. Binigyan siya ni Yuan Yahui ng blankong tingin at agad na isinara ang pinto. Maghintay. Itinaas ni Tang Wulan ang kanyang kamay, at isang puting liwanag ang lumipad, natusok lamang sa siwang ng pinto, na pinipigilan siyang maisara ang pinto. Binuksan muli ni Yuan Yahui ang pinto, itinaas ang kanyang kamay, at kinurot ang dami ng mga bagay. Sinabi ni Tang Wulan, Yuan, pasensya na sa nangyari kanina. Pero, kita mo naman, lahat tayo ay tinanggap na ang pag-alis. Lahat tayo ay mga kaklase at working student, kaya hindi tayo maaaring maging masungit. Pupuntahan kita ngayon. Sana lang ay matahimik tayong lahat, ano ang masasabi mo sa iyong kawalang kasiyahan? Mahina na sinabi ni Yuan Yahui, ano ito? Ang bagay sa kanyang kamay ay tila isang piraso ng jade, ngunit ito ay puno ng metallic texture sa pagpindot. Ngumiti si Tang Wulan, narinig mo na ba ang Ling Alloy? Biglang naantig si Yuan Yahui, Aura Alloy. This is. Ang kanyang kaalaman ay halatang hindi kasing lawak ng kay Le Zhenghao. Sinabi ni Tang Wulan, ito ay jade silver, na customize ni Le Zhenghao. Ang jade silver ay ginawa sa pamamagitan ng pagsasanib ng mabibigat na pilak at magic silver. Ang kalidad ng pirasong ito ay karaniwan, at ang antas ng pagsasama ay higit lamang sa 70%. Iniisip ni Le Zhenghao na mababa ang antas ng pagsasama, ibebenta ko ito sa kolehiyo. Maaari ka bang gumawa ng isang animate na halwang metal? Halatang iba ang tono ni Yuan Yahui kumpara kanina. Si Tang Wulan ay lihim na tumawa sa kanyang puso, ito ay isang magandang trick. Mula pa noong bata ako, labis akong nagdusa sa pagpapanday, ngunit hindi ito walang kabuluhan. Oo, opisyal na akong na-promote sa 5th level blacksmith. Habang nagsasalita, kinuha niya ang kanyang 5th level blacksmith badge mula sa kanyang mga braso. Sa karanasan at mga aral na natutunan ni Le Zhenghao noong araw na iyon, hindi na niya sinasadyang muli. Nabunyag. Bahagyang nagbago ang mga mata ni Yuan Yahui, ngunit mabilis na bumalik sa normal, at ibinalik sa kanya ang jade silver, na nagsasabing, mag-usap tayo, ano ang magagawa ko? May pinto. Sabi ni Tang Wulan, ikaw ang una kong customer. Nangako ako sa iyo sa pinakamaaga na ibebenta ko sa iyo ang sapat na 1000 forging grade isa na mga metal sa mababang presyo. Ito ay palaging magiging epektibo. Palagi kong kinakausap at binibilang. Sa tuwing kailangan mo ito, tutulungan kitang mapeke ito. Hindi mo na kailangang mag-ambag ng mga puntos sa akin, ibawas mo lang ang iyong kontribusyon mula sa 20,000 na puntos sa isang taon. Oo. Medyo lumuwag ang ekspresyon ni Yuan Yahui. Nagpatuloy si Tang Wulan, may isa pang bagay na gusto kong hilingin sa iyo para sa tulong. Si Xu Xiaoyan ay na-promote pa lamang sa 3th ring, at kailangan na niya ngayon ng isang bagong espiritu. Plano naming samahan siya sa Spirit Tower sa punong tanggapan ng Spirit Tower upang pumunta sa tore. Upang matulungan siyang makakuha ng mas mataas na kalidad ng kaluluwa.
Ngayon ay mayroon pa ring isang tao na maikli, kaya't nais kong mag-alala sa iyo. Walang kabuluhan, at matutulungan kitang makabuo ng isang piraso ng espiritual na forging metal o isang piraso ng espiritual na halwang metal, mga materyales na pipiliin mo. Soul Spirit Tower. Lumiwanag ang mga mata ni Yuan Yahui, at may malabong halo na kumikislap sa kanyang mga mata. Well, I have always hoped that we can maintain a good relationship. Your strength is the strongest in the first and second grades. If you willing to help us, our chance of success will be much greater. Medyo mahina ang overall strength ni Xiaoyan, I don't want my partner to be eliminated in the first year. So, please, sasamahan kita. Walang pagdadalawang isip na sabi ni Yuan Yahui. Ha! Hindi inaasahan ni Tang Wulan na magiging napakasaya ng kanyang ipinangako. Ayoko rin sa spiritual forging at spiritual alloys mo. Mamaya ko na yan pag-usapan. Sana may pangako mo sa akin ang isa pang kondisyon. Namilog ang mga mata ni Yuan Yahui. Anong mga kondisyon? Tanong ni Tang Wulan. Sinabi ni Yuan Yahui, gusto ko ng isang kwalifikasyon na magmadali sa tore. Gumalaw si Tang Wulan sa kanyang puso at bamulong, level 40 ka na ba? Ang tatlong purple na espiritu ni Yuan Yahui ay tumunog noon, ang martial spirit ay napakalakas. Mayroon lamang isang dahilan para sa kanya upang sumugod sa tore, at iyon ay upang makakuha ng isang bagong kaluluwa. Walang alinlangan, para sa isang spirit master na tulad niya na may makapangyarihang espiritu, posibleng makuha ang pinakaangkop sa pamamagitan ng tore. Nasa level 40 na siya ngayon. 15 taong gulang pa lamang. Noong 15 taong gulang ako, natakot ako na malayo pa siya sa level 40. Sa kalahating taon, 14 na taong gulang na si Tang Wulan. Hindi niya akalain na makakaabot siya sa level 40 sa loob ng isang taon at kalahati, maliban na lang kung makakapag-practice siya sa Vientiane Space araw-araw. Ito lang ang kondisyon ko. Kung kaya ko, pupunta ako. Nanlamig na naman ang mukha ni Yuan Yahui. Hindi ako makasagot sa iyo ngayon, kailangan kong bumalik at makipag-usap sa lahat. Sabi ni Tang Wulan kay Yuan Yahui. Oo. Direktang isinara ni Yuan Yahui ang pinto, halatang masama pa rin ang loob sa kanila. Bumalik si Tang Wulan sa kanyang dormitoryo at inulit ang mga kondisyong iminungkahi ni Yuan Yahui. Hindi, isa pa lang sa kanya, hindi ito masyadong makakaapekto sa atin. Hindi ko na kayang guluhin pa si Guyu. Agad na sabi ni Xu Xiaoyan. Bagamat hindi niya alam ang presyong ibinayad ni Tang Wulan sa pag-imbita kay Li Zhengyo, mahina rin niyang nahulaan na hindi sila tutulong ng walang kabuluhan. Kung hihilingin kay Guyu na lumaban para sa isa pang lugar mula sa Spirit Spreading Pagoda, hindi niya alam kung ano ang magiging presyo. Ikanaway ni Guyu ang kanyang kamay sa kanya at sinabing, walang problema. Ang Yuan Yahui na ito ay talagang napakalakas. Talagang isa siyang pinuno sa mga Spirit Master ng sistema ng pag-atake. Sa kanyang pagsali, makakakuha ka ng posibilidad na maging angkop para sa iyong kaluluwa. Halos 100%. Ang kondisyong ito ay dapat isaalang-alang. Sinabi ni Tang Wulan, higit pa rito, ito ay isang pagkakataon para ma-relax natin ang ating relasyon sa kanya. Sa orihinal, lahat ay nagkasundo. Ang talento ni Yuan Yahui ay tiyak na makapasok sa panloob na patio sa hinaharap. Ang bawat isa ay isang work student. Mas mabuting pag-isahin ang relasyon. Sumasang-ayon ako. Humiga si Exi sa kama at sabay na itinaas ang kanyang mga kamay at paa. Inis na sinabi ni Xu Xiaoyan, syempre pumapayag ka. Linisin ang pintuan sa harap, panasan ang baso, at umiinom ng tubig para sa iba araw-araw. Huwag maging masipag, huwag. Tumingin si Tang Wulan kay Exi na may kakaibang ekspresyon, ano ang sitwasyon mo? Sinabi ni Exi, pagbabayad sala. Walang magawang umiling si Tang Wulan at tumingin muli kay Guyu, magiging problema ba kung mag-apply ako sa ibang lugar? Sinabi ni Guyu, ayos lang. Pupunta ako bukas pagkatapos ng tanghalian. Magkakaroon ng resulta ang Chengdo. Kung hindi ito gagana, bababa siya. Kung susumihin natin, halos sapat na tayo. Mabuti. Bang, bang. May kumatok sa pinto. Medyo nagulat ang ekspresyon nilang apat. Sino ang maaaring pumunta sa work-study dormitory na ito? Li Zhengyo ba o Yuan Yahui? Tumalon si Xu Xiaoyan mula sa kama at mabilis na tumakbo sa pinto para buksan ang pinto, ngunit sa susunod na sandali ay napagtanto niyang ganap na nakaharang ang kanyang paningin. Sino ka? Mukhang nagulat si Xu Xiaoyan nang tumingin siya sa taong nasa harapan niya. Espesyal talaga ang isang ito, bilog ang buong katawan, parang napakalaking bola ng karne. Ang taas ay 1.8 metro ang layo, at ang circumference ng baywang ay tinatayang halos pareho ng walang baywang. Siya ay maputi at mataba, at ang kanyang mukha ay puno ng mga ngiti. Haha, hello, hinahanap ko si Tang Wulan, nandyan ba siya? Maganda at malambot ang boses. Lumakad na si Tang Wulan sa oras na ito, ikaw ay. Sa pagtingin sa taong nasa harapan niya, ang kanyang orihinal na hula nang marinig niya ang boses ay biglang naging medyo hindi sigurado. Ako ito, Xu Lizi. Napangiti si Xu Lizi ng mapait. Medyo naging kakaiba din ang ekspresyon ni Tang Wulan. Ang maliit na taong grasa sa simula ay ilang taon na lamang, at siya ay naging isang malaking taba. Pumasok ka dali.
Nagmamadaling inimbitahan siya ni Tang Wulan sa work-study dormitory, sa panig ng mga lalaki. Hanggat hindi ito sa panahon ng pahinga sa gabi, ang gitnang kurtina ay babukas. Tumingin si Shu Lizzie kina Tang Wulan at Xie sa kaliwa, at sina Guyu at Shu Xiaoyan sa kanan, na may pagtataka, kayo, nakatira ba kayo? Agad namang namula ang dalawang babae at matiim siyang tinitigan. Itinuro ni Tang Wulan ang kurtina, hindi ito ang iniisip mo. Ang mga kondisyon sa dormitoryo ng work-study ay mas mahirap. Sinabi ni Shu Lizzie, talagang natakot ako noong sinagot ko ang tawag mo noong araw na iyon. Hindi ko inaasahan na na-admit ka talaga sa Shrek Academy at naging working student. Congratulations, congratulations. Sobrang taba ko na hindi ko mapigilan. Isang bagay na hindi dapat kainin, tapos sobrang taba ko na parang suntok. Ang ibang kandidato na naisip ni Tang Wulan ilang araw na ang nakalipas ay si Shu Lizzie. Para sa walang iba, ang sariling martial arts na katangian ni Shu Lizzie ay ang taong pinakagusto niyang imbitahan. Bilang alagad ng Inner Courtyard, walang pag-aalinlangan ang talento ni Shu Lizzie sa Food Martial Arts Department. Personal ding kinain ni Tang Wulan ang kanyang reply Big Bon, at ang epekto ay medyo maganda. Lalo na para kay Tang Wulan, mabilis na maibabalik ng pagkain ang chi at dugo, at ang kanyang pinakamakapangyarihang kakayahan na nauugnay sa Golden Dragon King ay sinusuportahan ng chi at dugo. Kung naruroon si Shu Lizzie, ang kanyang lakas ay maaaring tumaas ng hindi bababa sa 30%, at sa parehong oras, si Shu Lizzie ay maaari ding magbigay ng ilang tulong sa iba. Ang pinakakulang sa team ngayon ay ang purong Oiliari Soul Master. Kaiba sa Yoanan Yahui at Lezengyo, si Shu Lizzie ay sumang-ayon sa kanya nang hindi humihingi ng anuman matapos matanggap ang kanyang tawag at kahilingan. Ngayon ay mas personal. Shu Lizzie, may pagkakaiba ba ang iyong panloob na patio at ang panlabas na patio? Nagtataka na tanong ni Shu Xiaoyan. Napakamot ng ulo si Shu Lizzie, wala namang pinagkaiba, medyo mahigpit lang ang pagtuturo. Mas relaxed ang martial arts ko. Nakatuon ako sa paglilinang ng soul power araw-araw. Okay lang. Nabalitaan ko na nandoon ang Inner Courtyard. Gusto kong mag-reform, at hindi ko alam kung paano ito gagawin. Kung ang ating cultivation base ay mababa ang posibilidad na ipagpatuloy natin ang cultivation na ito ay mababa ang posibilidad na ipagpatuloy natin ang cultivation. Courtyard. Kailangan nating pumunta sa panlabas na patio para magsanay sa loob ng mahabang panahon. Pupunta ka ba sa panlabas na patio? Biglang lumiwanag ang mga mata ni Tang Wulan. Si Shu Lizzie ay halos kasing edad nila, kung pupunta siya sa panlabas na patio, malamang na siya ay nasa parehong klase. Walang mas gusto ang kanyang martial soul kaysa kay Tang Wulan. Tumawa si Shu Lizzie at sinabing, hindi ko pa alam. Hindi ba't sinabi mo na susugurin mo ang tore? Nakatakda na ba ang isang tiyak na oras? Nagbakasyon ako sa araw ng pahinga, kaya tawagan mo lang ako sa oras na iyon. Nang makita ang kanyang simple at tapat na hitsura, biglang sinabi ni Shu Xiaoyan ng taos-puso, salamat. Ginagawa ito ng lahat para sa akin. Wala pa akong ginagawa. Sa pagtingin sa mga mata ni Shu Xiaoyan, ang kanyang mukha ay namula, at siya ay talagang medyo nahihiya. Sinabi ni Tang Wulan, Farah, malapit na ang hapunan, Lizzie, yayain kita sa hapunan. Medyo nanliit ang mga mata ni Shu Lizzie dahil sa sobrang taba, ngunit nang makarinig siya ng makakain, bumilog ang kanyang mga mata at tumango, okay. Okay. Naalala ko pa noong kinain natin ito. Napakasarap ng inihaw na isda. Tinapik ni Xie ang kanyang noo, ito talaga ang dalawang foodies na nagsama. Ano ang mangyayari kapag sabay na lumabas sina Tang Wulan at Shu Lizzie sa cafeteria ng outer courtyard? Ang sagot ay simple, ang dining hall sa panlabas na patio ay walang laman. Sa pangkalahatan, mas ihahanda ang pagkain sa cafeteria. Mula nang dumating si Tang Wulan sa akademya, ang mga pagkaing inihanda sa cafeteria ay tumaas sa kabuuan. Ngunit ngayon, sa pagdaragdag ng Shu Lizzie, ito ang unang pagkakataon na ang dining hall ng Shrek Academy ay nawala ng laman sa loob ng maraming taon. Si Shu Lizzie, na naging isang malaking mataba na lalaki, ay biglang tumaas ang gana sa hugis ng kanyang katawan, at kumain siya ng kalahating kati kasama si Tang Wulan. Maaaring kainin ito ni Tang Wulan. Nang makita niya si Shu Lizzie, tumaas ng 10% ang kanyang gana nang makita niya si Shu Lizzie. Dalawang tao ang talagang nagkita at nakilala ang isang taong may talento. Ang kanilang kinain ay isang handaan. Upang pasalamatan si Shu Lizzie, nagkusa si Shu Xiaoyan na gampanan ang mabigat na responsibilidad ng paghahatid ng mga plato. Sa huli, ang mesa ay nakatambak na parang bundok, at hindi pa rin ito nagagawa ni Tang Wulan at Shu Lizzie, at ang dining hall ay naubos na nila. Hindi ako masyadong busog. Hinawakan ni Shu Lizzie ang kanyang tiyan at sinabing may nakakalokong ngiti. Mapait na ngumiti si Tang Wulan, ako rin. Naaalala ko na hindi ka makakain ng akin noon, at mas mabilis na lumaki ang gana mo kaysa sa akin. Nakakamangha. Tumawa si Shu Lizzie at sinabing, nawala ang pagkain ko sa iyo noong mga oras na iyon. Hindi pa rin ako kumbinsido. Pagbalik ko, lumikha ako ng isang supernatural na kapangyarihan para kumain ng baliw araw-araw. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang bilis ng paglilinang ay tumaas ng malaki, ngunit ang ganitong uri ng katawan ay din, haha.
Naiinggit talaga ako sa iyo, gaano ka man kumain, hindi ka tumataba. Sinabi ni Tang Wulan, dapat kang mag-ehersisyo ng higit pa. Ang sobrang taba ay palaging masama para sa iyong katawan. Sinabi ni Shu Lizzie, okay lang ako. Actually, tumaba ako dahil nakakain ako ng mga espesyal na pagkain. Maya-maya, hindi ko na nabawasan. Ganito na lang. Fair na, punta tayo sa syudad at kumain pa. Go, mas kilala kita sa syudad. May alam akong lugar na masarap kumain ng pansit, may mga pansit lang. Doon tayo mag-isa. Ay talagang cool. Hindi tayo pupunta. Tinapik ni Guyu ang kanyang noo. Iniisip na niya ang sinabi ni Wu Saidua sa kanyang puso. Ang gana talaga ni Wulan ay nararamdaman ng mga tao na hindi niya ito kayang bayaran. Sa huli, tanging sina Tang Wulan at Shu Lizzie lamang ang mga taong umalis sa kolehiyo upang kumain ng pansit. Nag-crossback ang dalawa. Bilang isang henerasyon ng mga tagahanga, napaka-excited para sa kanila na makahanap ng parehong uri. Kaya't nagpasya si Tang Wulan na magpakasawa at magsanay sandali ngayon. Para sa kanya, ang pagkain ay isa ring paraan ng paglilinang. Bumuo ng noodle restaurant. Sa pagtingin sa karatula sa harap niya, at naaamoy ang halimuyak ng kanin na nagmumula rito, biglang naramdaman ni Tang Wulan na gumalaw ang kanyang hintuturo. Boss, boss. Si Shu Lizzie ay sumisigaw na. Isang medyo may edad na lalaki ang sumalubong sa loob. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay katamtaman ng pangangatawan, matipuno ang hitsura, may maikling buhok, at ang kanyang tansong balat ay mukhang malusog at matibay. Itim na pantalon, itim na Amerikana na may dobleng dibdib, napakasimpleng butones pa rin. Nakatayo doon ang buong tao, natural, may aura na walang galit at prestihiyo. Ikaw maliit na taong taba, narito muli. Nang makita si Shu Lizzie, ang orihinal na napakarilag na mukha ng amo ay biglang lamambat ng kaunti, at ngumiti siya. Oo, Tito Boss, nandito na ulit ako para kumain ng pansit. Kaibigan ko itong si Tang Wulan. Miss na miss ko na ang mamantika mong pansit. Bigyan mo kami ng 10 mangkok, isang malaki. Habang nag-uusap, si Shu Lizzie ay nagsimula ng lumunok ng laway, mukhang sabik na subukan. Gulat na napatingin ang amo sa katabi niyang si Tang Wulan, gusto rin ng kapatid na ito ng 10 mangkok. Hindi naman mas malala ang gana niya kaysa sa akin. Nandito ako para ipakilala ang isang mabuting kaibigan. Gaya ng sinabi niya, hindi na makapaghintay si Shu Lizzie na dalhin si Tang Wulan sa tindahan ng noodle. Ang gusali ng isang tindahan ng pansit ay hindi kalakihan, ngunit ito ay antigo, at lahat ng nasa loob ay napaka-eleganteng. Hindi gaanong alam ni Tang Wulan ang tungkol sa sinaunang arkitektura, ngunit nakikita niya na ang mga bagay na ginamit dito ay napakasimple at eleganteng. Mahigit kalahati na ng mga kumakain ang naruroon noon, at tila napakatahimik ng mga taong kumakain dito. Karamihan sa mga taong inilagay sa harap nila ay ilang tila simpleng pagkain, ngunit ang aroma ay hindi simple, ayon kay Tang Wulan. Ang pang-amoy na ito para sa pagkain ay halos kapareho ng ekspresyon ni Shu Lizzie. Diretso silang dinala ng amo sa isang hiwalay na kwarto sa likod. Hindi maliit ang mga silid, 3 hanggang 40 metro kwadrado ang laki, may simpleng kasangkapan, simpleng mesa, at eleganteng palamuti. Umupo muna kayong dalawa. Pagkatapos magsalita, tumalikod ang amo at lumabas. Pagkaraan ng maikling panahon, 2 malalaking mangkok na may diameter na higit sa 1 paa ang inilabas, at ang bango ay lumulutang na bago dumating ang mga pansit. Ang lasa ng maanghang na paminta ay sinamahan ng kakaibang maasim na halimuyak, na nagpasigla kay Tang Wulan at Shu Lizzie na maramdaman na bumilis ang pagtatago ng kanilang gastric juice. Sa madaling salita, gutom na naman sila. Malapad at manipis ang pansit sa magkabilang gilid. Ang lasa ay mayaman at mabango, at ang malakas na aroma ay nagbibigay ng kakaibang texture. Maasim ang amoy nito, ngunit mas mabango ang lasa, ngunit hindi ito partikular na maasim sa sarili nito. Ang maanghang na lasa ay napakalakas, ngunit ang focus ay din sa halimuyak, hindi partikular na maanghang. Ang noodles ay chewy at chewy, may konting mabangong side dish, not to mention how delicious it. Si Tang Wulan at Shu Lizzie ay hindi na nakapag-abala pang mag-usap, at nagsimulang magpista sa kanila nang kunin nila ang kanilang mga mangkok. Ang noodles ay mainit at hindi komportable kapag kinakain sa tiyan. Pagkatapos ng isang mangkok ng noodles, naramdaman na lamang ni Tang Wulan na bahagyang pinagpapawisan ang kanyang buong katawan, at ang kanyang dugo ay dumadaloy, na naging dahilan upang hindi siya komportable. Hindi madali ang pansit na ito. Lumingon siya para tingnan si Shu Lizzie. Ngumiti si Shu Lizzie sa kanya at sinabi sa mahinang boses, ilabas mo ito. Hindi madali ang pansit ng amo. Naglalaman ito ng ilang natural na kayamanan at noodles, kaya hindi lang ito masarap, ngunit napakasustansya din. Hindi mura, tama? Tanong ni Tang Wulan sa mahinang boses. Sinabi ni Shu Lizzie, bueno. Nangongolekta din siya ng mga puntos ng kontribusyon dito, at maaari ding tumanggap ng mga federal na barya. Mga 20,000 federal na barya o isang mangkok ng 2,000 na mga puntos ng kontribusyon. Magkano? Biglang tumaas ng ilang puntos ang boses ni Tang Wulan. Si Shu Lizzie ay nagmamadaling gumawa ng silent gesture sa kanya, medyo mahal ka, pero ang sarap talaga. Napakasarap para sa katawan mo, huwag kang mag-alala, may treat ako ngayon.
Marami akong naipon na kontribusyon. Ituro mo. Medyo kakaunti lang ang mga lugar sa loob ng ating bakuran para mag-ambag ng mga puntos. Masarap akong kakain ngayon bago ko ito pag-usapan. Sa 10 mangkok ng noodles bawat tao, naramdaman na lamang ni Tang Wulan ang qi at dugo sa kanyang katawan na umaagos na parang walang kamatayan, ang kanyang buong katawan ay nagiinit, at pakiramdam niya ay mahihirapan siyang suportahan ang kanyang sarili nang hindi naglalabas ng hangin. Binayaran ni Xu Lizhi ang pera at nag-ambag ng 40,000 puntos. Isang kainan lang. Si Tang Wulan ay mukhang nababalisa. Kainan lang ito. No wonder gusto siyang libangin ng amo ng personal, masyadong mahal ang pagkain niya. Gusto kong bumalik at gumawa ng ilang mga aktibidad, ang nutrisyon ay medyo sagana. Sabi ni Tang Wulan kay Xu Lizhi na may mapait na ngiti. Well, good. Tapos mauna ka na. Iiling-iling ulit ako. Mukhang hindi na malakas ang gana mo sa akin ngayon. Haha. Komportableng hinaplos ni Xu Lizhi ang kanyang tiyan, ang kanyang mataba na mukha ay pula at pawisan. Halatang malaki rin ang epekto sa kanya ng masaganang nutrisyon ng langit at lupang kayamanan. Ngunit ang pagkakaiba ng dalawa ay ang dugo ni Tang Wulan ay malakas at mabangis, habang ang dugo ni Xu Lizhi ay malambot at solid, at ang paraan ng pagtunaw ng pansit na ito ay natural na naiiba. Bago umalis ng bahay, inabot ng amo kay Tang Wulan ang isang business card na may 1 o 2 character lamang at isang soul guide communication number. Hindi na ito madala, humakbang si Tang Wulan patungo sa direksyon ng akademya. Hindi ito kalayuan sa akademya, at maya-maya ay sumugod siya sa gate ng akademya. Noong una, inakala ni Tang Wulan na lagi niyang inaayos ang kanyang qi at dugo kapag tumakbo siya pabalik, ngunit sino ang nakakaalam na kapag tumakbo siya ng ligaw sa daan, ang kanyang qi at dugo ay naging mas masigla, at mayroon pang ang mahinang pakiramdam na lumabas sa katawan. Pagkatapos magmadali sa maliit na kakahuyan sa dormitoryo ng work-study, si Tang Wulan ay nagpasikat ng gininto ang liwanag sa kanyang katawan, at ang qi at blood spirit ring ay humiwalay sa kanya na halos walang pasensya. Ang gininto ang halo ay pinakawalan, at ang buong katawan ni Tang Wulan ay lumuwag, na itinuturing na nakahinga ng maluwag. Ang dugo sa katawan ay umaalo na parang Yangtze River, at ang mga pagsabog ng init ay patuloy na kumakalat sa mga paa at paa. Napaka-komportable sa pakiramdam, ngunit may malakas na pakiramdam na ilalabas. Itinaas ang kanyang mga kamay, dahan-daang binabawasan ng arko, ang dugo sa kanyang katawan ay natural na umiikot sa paraan ni Long Jingtian. Dahil masyadong malakas ang qi at dugo, natural na nabubuo ang maliliit na vortices sa katawan ni Tang Wulan sa panahon ng operasyon. Humigit kumulang 10 araw na ang nakalipas mula nang gawin ni Tang Wulan ang panlilinlang na ito. Ang pag-unlad ni Tang Wulan ay hindi masyadong mabilis. Hanggang ngayon, hindi pa umabot sa kalahati ang sirkulasyon ng qi at dugo. Ngunit ngayon ay medyo naiiba. Qi at daloy ng dugo sa napakataas na bilis. Ang malakas at mainit na qi at dugo ay patuloy na tumatama sa mga hadlang sa mga meridian. Ang dugo at qi ay bumaliktad, at lahat ng paglaban na nakatagpo ay unti-unting nawala sa harap ng umiikot na puyo ng tubig, at ito ay damaloy. Kalahati ng trajectory. Nagsimulang lumabas ang malabong gininto ang ambon sa paligid ng katawan ni Tang Wulan, at lumitaw ang mga pag-awit ng dragon na dulot ng kaguluhan ng dugo. Si Long Yin ay masigla, halatang malalampasan ang nakaraan, at ang mas makapangyarihan ay sa oras na ito, ang kanyang buong pagkatao ay nababaon sa kakaibang kalagayan. Sa tunog ng dagandong ng dragon, lumitaw ang mga gininto ang kaliskis, at natural na pinakawalan ng qi at blood spirit ring ang katawan ng gintong dragon, kaya't ang kanyang buong pagkatao ay nahuhulog sa gininto ang liwanag. Ang qi at dugo sa katawan ay nasa kahirapan, nagpapalusog sa katawan, pinipiga ang mga meridian at panloob na organo, at ang buong katawan ay napapalibutan ng nagniningas na init. Magmadali ka. Ang nagniningas na qi at dugo ay naging dahilan din ng pagkabaliw ng kalooban ni Tang Wulan, ang kanyang mga mata ay namumula sa ginto, na parang apoy na malapit ng ilwa. Bahagyang nanginig ang buong katawan ng tao, at ang mga meridian ay tumalbog sa ibabaw ng balat. Walang hangin sa buhok, at ang hangin sa paligid ng katawan ay nagsimulang uminit. Ang kanyang mga damit ay unti-unting naging abo, at ang kanyang masiglang dugo ay tumakip sa kanyang buong katawan sa ilalim ng mga gintong linya. Sa sandaling ito, para siyang batang dragon na babangon sa ere anumang oras. Ang isip ay matyaga at matatag, at ang dugo sa kanyang katawan ay dumadaloy at sumisigaw. Patuloy na pataas na epekto. Sa dibdib, ang 5th level na blacksmith badge ay hindi nahulog sa pinsala ng kanyang mga damit, ngunit sinipsip ang kanyang dibdib, na naglalabas ng malabong puting lilang halo, na ginagawang ang isip ni Tang Wulan ay palaging nasa ganitong estado ng paglilinang. Kayang manatiling kalmado. Suntok, suntok, suntok. Ang bilis ng pag-ikot ng mga braso ay pabagal at pabagal, ngunit ang nagliliyab na qi at dugo sa buong katawan ay lumalakas at lumalakas. Ang malaking halaga ng pagkain na dati ng kinakain ay lahat ay naging enerhiya at isinama sa qi at dugo. Ang katawan ng tao ay namamaga pa. End of this chapters. For more videos, please like, share and subscribe.